Welcome back to Greta Sports The Tilly Queen, Chapter 3. If you're new to my channel, please subscribe to get updates about my posts. Eula's POV. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Si Kerry pala. Nakasilip siya sa maliit na siwang ng pintuan ng klase namin sa hematology. Napasimangot ako agad. Bitch, dito nga. Anas pa niya. Napasuyap siya sa prof namin na ngayon nagsusulat na kung ano-ano sa whiteboard. Isusumbong kita kay ma'am. Ay ma'am, pasok ka na. At sinenyasan ko itong pumasok na ng room gamit ang forefinger ng kanang kamay. Pinandilatan ako ng bruha. Nang lumingon si Mrs. Libra, ang prof namin, bigla niyang sinara ang pinto. Tapos, inulan ako ng text. Napakuyom ang mga palad ko ng halos sabay-sabay na napatingin sa akin ng mga klase pati na si ma'am dahil sa walang humpay na pagtunog ng notif alert tone ko. Nakalimutan ko palang i-mute ang phone ko. Nakakainis. So po, pakit ko kay Miss Libra. Pinadaos-dos niya ang glasa sa gitna ng bridge ng ilong niya at tinitigan ako ng matiim. Napalunok ako sa kaba. I'm sorry, Miss Libra. Hingi ko ng paumanhin. Napaupo pa ako na matuwid at napasulat sa notebook. Kunwari ay abala na ako sa pagkokopya ng mga sinulat niya sa whiteboard. Akala ko, sisitayin pa niya ako kaya't mapausal ako ng munting dasal nang naglakad-lakad siya sa gilid ng row namin. Mabuti na lang at nakuha na isa naming kaklase ng atensyon niya. Nagtanong kasi ito ng kung ano-ano. Nang makita kong nakatalikod din si ma'am, pasimple akong lumabas ng pintuan. Pagkakita ko kay Kerry na nakikipapuntahan sa isa rin naming kaklase na nag-cut class sa may pasilyo ng palapag na yon, kagad ko itong kinweluhan. Napatili ang bruha. Mabuti na lang at maagap kong natakpan ang malaki niyang bunganga. Ano ba? Gusto mo bang tuluyan akong ibagsak ni Miss Libra? Sumublay na nga ako sa una nating long test ngayon eh gusto mo pang maging markado rin ako sa behavior? I have an important news for you, bitch. Let me go. Anas ni Kerry. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. Duda ako sa bruha. For all I know, niloloko lang ako ng haliparot just to get away from what she did. Ayaw mo bang marinig ang scoop ko kay Sir Moore? Pagkarinig sa pangalan ng professor namin sa Math in the Modern World, automatikong lumuwag ang pagkakahawak ko sa bandang harapan ng t-shirt niya. I'm all ears. Bawat himaymay ng katawan ko'y handa nang marinig ang balita niya tungkol kay Sir. Nasa Starbucks kanina si Sir at Ma'am Suarez. Sabi ng source ko. Ang dinig ko, nagsiselebrate to sila ng birthday ni Sir Moore. Grabe! Scorpio si Sir, bro! Scorpio! That means... Excited nitong balita, sinadya pang ibitin ang gusto niyang sabihin. Sa ibang pagkakataon siguro, nabatukan ko na siya. Pero ng mga oras na yon, mabilis na nilakbay ang diwa ko. Hindi kaya siya na ang match made in heaven ko? I'm a Taurus for crying out loud. Pinaka-match ng Scorpio. When it comes to sex, nag-init agad ang mukha ko nang maalala ang mga sinabi noon ng manghuhula sa rekto. Shucks, baka magkakatotoo na ang sexual fantasies ko this year. Tawa ng tawa si Kerry. Uy, nag-orgasm na sa panaginip. Ang aga pa para sa wet dreams mo. Uy, panunukso pa nito. Dinaklot ko ang isang dakot niyang curly hair at kunwari sinabunutan. Hindi na ako galit. Bagkus, ang gaan-gaan na ng feeling ko. May naisip agad akong ideya. Binilong ko ito kay Kerry. Nag-clap-clap na parang timang ang haliparot. Ah, that's a brilliant idea. Ang galing-galing mo talaga, bro. Nang manig kong nag-click ang siradura ng pinto sa unang bahagi ng silid namin, pumasok agad ako sa bandang likuran ng classroom. Nasa loob na ako nang bumalik sa classroom si Miss Libra. Nakalukip-kip na siyang nakatitignan sa akin. They're dead na. Care Bear si Kanga. Basta ako, excited sa gagawin kong surprise mamaya para kay Sir. Moore's POV. Tinakbo ko ng hagdan sa gilid ng CR na pambabae na makita kong ang haba na naman ng pila sa harap ng elevator ng tech building kung saan ang klase ko sa Math in the Modern World. Marami akong kasabayang estudyante sa pag-akyat.
Nang makita nila ako nagmamadali sa pag-akyat, tumabi sila para mag-give way. I nodded to some of them to acknowledge their kind gesture. Nag-ingay na ang mga girls, I don't know why. Napalingon pa ako sa kanila na makadali bago tuluyang inilang hakbang ang remaining stairs to the 8th floor. I heard more giggles. Hindi ko nalang pinansin yon. Pagbukas ko ng pintuan ng classroom ko, biglang may sumabog na konfeti at naghiyawan pa mga estudyante ko, sabay kanta ng happy birthday song sa baluktot na Icelandic. Sa gulat ko, bigla ako napatras. Mayroon akong natapakang paa kaya may napatili. Paglingon ko, hayun, nakangiwi na siya. Tulak na rin ng kagandaang asal na payuko ako para tanungin siya kung okay lang siya dahil patalon-talon na siya habang hawak-hawak ng isang paa. Hindi ko pa nasasaging kung ano ang masakit sa kanya nang bigla siyang napakumpas ng kamay na tila may gustong itulak. Napatayo ako ng matuwid. May nasagi kasi siya sa akin. Gulat na gulat niya ang pahayag. Nakangisi na siya ngayon at alam kong may nasagi siya sa akin. Ang itsura niya ngayon, hindi na nakangiwi. Mayroon na naman yata siyang binabalak na katuyahan. Tinignan ko siya na matiim. Dinramaan lang kaya ako nito kanina. Pinagdudaan ko tuloy kung totoo yung pagpili niya na may masakit sa kanya dahil sa pag-apak ko. Baka hindi ko rin siya napuruan. I don't appreciate this stunt. Sabi ko sa malumanay na tingin. You're not even funny. Sabi ko pa sabay talikod para tumuloy-tuloy na sa harapan ng classroom. You're so hard, sir. Sagot niya sa akin ng makahulugan. Napakagatlabi ako. I didn't like the pun as well. Lalo ko siyang pinaningkitan. Natahimik ang buong klase. Nakatingin sila sa amin ng babae. Why are you like this? Tanong ko sa kanya. Parang hindi ka babae. She looked at me with complete innocence in her eyes. What did I do this time, sir? I was just being thoughtful. I know it's your birthday, so my classmates and I thought of giving you something to remember. I appreciate the thoughtfulness, but what, sir? Ayun na naman, nagpamukhang inosente na naman siya, and I do not like my automatic reaction. Tila baga kasing may napupukaw na kung ano sa akin. Pinilig-pilig ko ang ulo para itaboy yon. I didn't. Teka, baka sa isipan ko lang yon. Baka totoong wala naman siyang ibang pakahulugan doon. Maaaring masyado ko lang nabigyan ng kulay yung sinabi niya. Okay, bigyan ko nga ng benefit of the doubt itong babaeng ito. Never mind. Sabi ko na lang sa kanya. You want to say something, sir? What is it? Come on. Gusto ko na sanang palampasin ang lahat, pero ang babaeng ito ay napaka-imposible. Saan kaya ito kumukuha ng lakas ng loob? Minsan ay, we're wasting our time on pertinent things. We have a lot of things to cover today. Bago pa siya makahirit ulit, ninan ko na ang iba pang mga estudyante sa silid na yon. Nakita kong nakangiti silang lahat na tila bagang nanonood ng isang interesanteng palabas. I glared at them too. Nagseryoso naman sila agad. Napatungo pa ang iba at nagkunwaring nagbuklat-buklat ng notebook. Eula's POV. Ano ka pa? Masyado mong inasar si Sir. Anas sa akin ni Kerry at Shay. It was hard. Sagot ko. Paanas din. Paano hindi? Inasar mo nga eh. Sagot ni Kerry. Bang intindi sa sinabi ko. Humisi ako ng makahulugan. Shit. No! Halos ay itili ni Kerry. Nakangiti na rin sila pareho ni Shane at kinilig pa sila ng todo. Napalingon sa amin si Sir buhat sa pagsusulat sa whiteboard. Masama na rin tingin niya sa amin. Mabilis naman akong napayo ko at nag-check kunwari ng notes. As I was saying last week, you guys will have a debate today. You have to argue against one another and your issue is whether math is discovered or invented. Putik, nagbasa ka ba kanina? Tanong ni Kerry sa akin. Ako pa ang tatanungin mo. Di ba magkasama tayo nag-organize itong pa-confetti natin na hindi naman niya na-appreciate? Naiinis kong sagot. Tinapunan ko ng matalim na tingin si Sir. Kainis talaga itong nangyupak na ito ah. Automatiko akong napadampot ng pen at niyamba ko sa kanya na tumalikod siya para magsulat ng rules sa whiteboard. Nung lumingon siya, mabilis kong pinaba ang kamay at kunwari sinusuklay-suklay ko na ng daliri ang mahaba at unat na unat kong buhok. Mabuti naman at hindi ako nakita. Nagpatuloy siya sa pagsulat at napaupo naman ako na matuwid. Nahagip ng paningin ko
Ang maumbok niyang pangupo habang nagsusulat siya kung kaya napakagat ako ng labi. I covered my lips partly with my right palm. Kung ano-ano na ang kalasuan ang sumagi sa isipan ko. Alright, the rules are here on the board. I want you to read them silently and observe them to the letter. I do not want anybody disrespecting others just because they do not agree with your opinion, okay? Is that clear? Yes, sir! Sabay-sabay naming sagot. Napangisi na naman ako. Napatingin ako doon sa harapan niya na bagyang namumukol. Tingin ko kapag nagkatuluyan kami, jackpot ako sir. Parang palakol kaya kanina ang nasagin kamay ko. Hindi pa gising yan ha. Siniko ako ni Kerry. Ano ba ang ngiti-ngiti mo yan? Hindi ako sumagot. Kiniliti niya ako. Hindi ko napigilan na mapabog ni Sis. Natigil na naman si Sir sa pagpapaliwanag ng rules. And he glared at me for the nth time. Moore's POV. Moore! Tawag ng pamilyar na boses babae sa akin. Bakit sana ako noon sa arts building? Nasa third floor kasi ang klase ko at balak kong magagdan na lang kung kaya sumabay sa mga naghahagik-hikang com-art students na ngayon nakapila na sa harapan ng elevator. Oh hi Mary, bati ko rin. Kumaway ako sa kanya. Di ka na Moore, sabay na lang tayong pumanik. Sa third floor din ng klase mo, di ba? Sinenyasan niya akong sumingit na raw sa pila. Nasa unahan siya kasi at halos ilang metro na ang haba ng line ng mga naghihintay sa elevator paakyat. Umabot na nga sa opisina ng dekano ng Institute of Arts and Sciences eh. Napatingin ako sa mga estudyante at nabatid ko agad sa sarili na hindi ko kayang sumingit na lang bigla sa pila. Sir Moore, sumabay na po kayo sa amin. Sigaw ni isang estudyante. Pamilyar ang mukha niya. We're your student in math in the modern world. Sabi pa ng babae at tinuro pang halos 5 pang girls na nasa pila. Sila ang nasa likuran lang ni Mary. Oh, kita mo na Moore. You're very popular with these kids. Sabi pa ni Mary. You don't mind Sir Moore making singit in the pila, right? Biro pa sa kanila ni Mary. Not at all, Miss Suarez. Sabay-sabay nilang sagot. Napasulap ako sa isang grupo ng mga kalalakihan na nasa bandang hulihan ng pila. They didn't giggle with the girls. Katunayan, they looked at me with a solemn expression. Nakilala ko ang isa sa kanila. Siya iyong tinawag na Dre na mga estudyante na nakipagharutan sa bastos kong estudyante isang araw na tumambay kami ni Mary sa harap ng science building. Siya ang sinasabing boyfriend ng babaeng nun. He didn't seem to like what the girls in the front line were telling me. I'm sorry guys. Next time na lang, I need this exercise. At nagpaalam na rin ako sa mga estudyanteng babae pati na kay Mary. Sabay, takbo na paakyat sa hagdan. Hindi ko na sila nilingon pa kahit na I heard them express their sigh of disappointments. Nasa panguling baitang na ako nang may humangos na tumatakbo pababa. Nagkabanggaan kami. Muntik na akong matumba. Buti na lang napahawak ako sa banister ng hagdan. Dahil kung hindi, pareho kaming nagpagulong-gulong sana pababa. Oh! Naisigaw niya at nagkatitigan kami. May nakapang malambot ang sakong kamay. Nang tingnan ko ito, nakita kong nakahawak pala ako sa baywang niya. Moore! Naibulalas niya nang namukhaan niya ako. I mean, Sir Moore po pala at napangisi siya. Sorry po. Sinikap ko manumbalik agad ang composure at tinanguan ko siya. Binitawan ko na rin ang kanyang baywang na masiguro kong maayos na siyang nakatayo sa unang baitang na hagdan pababa. Walang salisalitang, dumiretso na rin ako sa klase ko. Eula's POV. Hinipo kong parte ng katawan na nahawakan ni Sir Moore at nakaramdam ako ng kung ano. Saglit akong napapikit para namnamin yun at may naramdaman ako init sa buong katawan. Nabubuang na yata ako. Hindi naman ako ganito noon Ngayon ay daig ko pa sa matandang dalaga na hindi nadiligan akong ilang siglo. Lula, ano ba? Pakatagal mo. Sigaw ni Kerry sa pinakaunang baitang na hagdan mula sa ibaba. Nakatingala siya sa akin. Nandoon na raw si Shane Felina sa yellow cab. Kaya na lang hinintay nila. What's taking so long? Napakagatlabi ako. Nilingon ko one last time ang direksyon ng pinuntaan ni Sir Moore at pa-skip-skip na bumaba ng hagdan. Anong nangyari sa'yo? Binigyan konsiderasyon ka ba ni Ma'am Perez?
Pumayag ba siya mag-special test ka sa retorika? Sunod-sunod na tanong ito. Yun kasi kanina ang pakay ko nang makita ko ng third floor ng arts building. Sasadyain ko ang prof namin sa retorika sa isa niyang klase na nasa room 309 na naturang gusali para humingi ng pabor. Hindi bruha siya kaarte. Hindi, bakit aboteng ang ngiti mo yan? Lalong lumawak ang ngiti ko. Secret, sagot ko at nauna na sa kanya. Hindi ko sinagot ang pangungulit ng chismosa. Natigil naman siya nang pumanik ako sa sementadong baitang at pumasok na ng tuluyan sa chapel na nasa unahan lang ng pinanggalingan naming gusali. Nag-sign of the cross ako at lumuhod sa pinakaulihang pew. I thanked him for blessing me with his presence. Sa kauna-una ang pagkakataon, sa 4 na taon ko sa kolehiyo, may inantabayanan na ang puso ko. Pasasaan ba't pakamtan din ito ang kanyang miniti. I just have to think. Why are we praying? Anas ni Kerry habang nakiluhod sa tabi ko. Nilagay ko sa bibig ang hintuturo. Sabay sabi ng, shh, pray. Napayo ko rin si Kerry at nag-sign up the cross na rin. Eula's POV. Patapos na kaming magkakaibigan sa paglamon ng spicy fried chicken at carbonara ng Yellow Cab na nasa kaharap na kalye lang ng campus namin. Nang iluwa ng pintuan ng entrance ang nakangiting si More Raider Richie Halverson, PhD. Nakahawak sa braso niya ang malandi naming guro na si Miss Suarez. Automatikong kumulong dugo ko pagkakita sa dalawa. Dahilan para manulo ang aking lalamunan at itulak pabalik ang nilunok ko na sanang bite-sized na fried chicken. Napaubo ako at nasamit pa ako ng ilang hibla ng noodles ng carbonara. Yula, uy, okay ka lang? Napatayo na si Kerry at hinilot-hilot ang likuran ko. Ubo pa rin ako ng ubo. Tila lalong na-blocked ang airways ko. Pakiramdam ko, kinakapos na ako sa paghinga. I panicked. Naisip ko, I do not want to die this way. This is so unglamorous. Napakapit ako sa braso ni Kerry para sa suporta. Nagsipagtayuan na rin ang dalawa pa naming kasamahan, sina Shane at Pilina. Namumutla na si Tabatsoy. Si Shane naman ay halos hindi na rin maipinta ang muka sa nebyos. Pipikit na sana ako para tuluyan ng ipaubaya sa may kapal ang lahat nang bigla na lang may naramdaman akong malakas na pagpalo sa bato ko. Kasabay niyon ang pagtalsik ni isang chunk ng manok na puno ng laway ko. Sa pulo sa tungki ng ilong si Miss Suarez. Ew, that's so gross. More, ano pa yan? Noon lang ako napahinga ng maluwang. Napahawak ako ng dibdib ko sa tindi ng samosaring emosyong bumalot sa akin. Naiyak si Kerry at napayakap pa siya sa akin. I thought I'd lost you. Drama pa nito. Ganon din ang ginawa ni na Shane at Filina. Walang pumansin sa pag-iinarte ni Miss Suarez. Maging si Sir Mort ay humagod-hagod na rin sa aking likuran. Teka, si Sir Mort ba ka mo? Bigla akong napalingon sa kanya. And for the first time in a long time, I saw genuine concern in his eyes. Noon ko lang napansin na may shade of green nga at parang gold na nakapalibo sa kanyang pupil. Ang ganda! Parang malulunod ako sa katititig doon. Are you okay now? Tanong niya sa akin sa tonong punong na pag-aalala. Yes, sabi ko, natira shocked sa nangyari. I think she's okay now, More. Let's go na upstairs. Sabad ni Suarez at nila ng braso ni Sir. Nakita ko naman siyang parang nag-atubili pang sumunod. Lumingon pa siya ulit sa akin bago tuluyang sumunod sa babaeng pumanik ng second floor. Nang ma-realize naming apat na si Sir Moore ang sumagip ng buhay ko, sabay-sabay kaming napatili. To be continued. Do you like the story? Give it a thumbs up and follow me for more.